Yan. March 9, sa interview ni Trump sa CBS News, sinabi niya doon na, I think the war is very complete, pretty much. Claiming that Iran's military infrastructure is nothing left. Nothing left na raw sa Iran's military structure. Talo na ba yung Iran dito sa war na to? Hindi ako sure. Pero to sure ako. Itong mga gera na to, pera ang motivation yan. Kaya nangyayari ang mga gera na yan. So, ano ba yung meron sa pera? Diba? Hukayin natin, laliman natin kung ano ba meron sa sistema ng pera. Kasi, sigurado na naman ako na mga karamihan sa ating mga ordinaryong Pilipino, tinanggap na lang na kung ano yung currency, kung ano tong papel na pera. Wala nang palipaliwanag, yan na yun. Kung walang issue ng korupsyon, hindi na ako may kipagtalo sa tao na kung wala siyang pakialam sa kung bakit pera ang pera. Kung paano nabubuo yung pera, kung saan galing yung papel na pera na yun. Okay lang, wala kang pakialam doon kung walang issue ng korupsyon. Eh, ang problema kasi may issue nga ng korupsyon. So, yun ang magiging motivation. Yun yung gusto kong sinisiwalat sa tao na dahil yung pera ay may issue ng korupsyon, dapat naiintindihan natin kung saan ba yan mismo nanggagaling. Bukod dun sa issue ng korupsyon, merong opportunity kasi dun. Di ba? Merong opportunity para kumita ng pera doon sa korupsyon na ginagawa sa pera. Yun. So, para makuha natin yun, meron akong video dito about banking system. Panoorin na muna natin to. For this is the biggest hidden secret of money. Never in human history have so many been plundered by so few, and it's all accomplished through this. The biggest scam! The biggest scam in the history of mankind. They say that money doesn't grow on trees, but the truth is that the modern banking system creates currency far faster than trees can grow. Wow! Yung monetary system natin ngayon, talagang mas mabilis pa nga sa mga puno kung paano mag-produce ng pera. People don't have a clue how currency is created. Economists and bankers make it sound so complex that people think they can't understand it. Wow! But I'm going to strip our mind. So yun, sinadya yun ng mga ekonomista, sinadya yun ng mga bankers na parang sobrang complex pag pinag-usapan yung pera, pag pinag-usapan yung currency. Intention talaga nila yon para hayaan na lang natin sila sa ginagawa nila. Mapamabuti man o kung mapapasama yun. Gusto nila yon na tayo mga ordinaryong tao, we stay away from it. Diba? Kasi nandun yung sikreto Nandun. System down to its essence so that you can see the scam behind the curtain and just how it affects you. Every modern society creates currency in pretty much the same way. But since the US dollar is the majority of the world's currency, I'm going to use the United States as our example. It all starts when some politician says, vote for me and I'll make sure the government provides you more free stuff than my opponent will. But there's no such thing as a free lunch. So yan, ang umpisa nun, yung mananalong politiko, mamimigay ng pangako, meron siya mga proyekto, mga bagay na ibibigay niya para sa mamamayan ng isang bansa, di ba? Pero hindi libre yun. Yeah, hindi libre yun. Kapag nangako yung isang politiko ng libreng eskwelahan, libreng pag-aaral, libre para dun sa maliit na grupo na yon. Libre para sa maliit na community.
Diba? Basta ma-qualify nila na mahirap talaga at walang-wala, yun, libre yun para sa kanila. Pero tatakbo ba yun ng walang pera? Hindi yan tatakbo ng walang pera. So, saan nila kinukuha yung pera? Di ba? Provide that supposedly free stuff, the politicians vote for the country to spend more than its income. This is called deficit spending. To pay for that deficit spending, the Treasury borrows currency by issuing a bond. So, ano nangyayari doon? Yung ginagastos para sa proyekto na yon, para sa libreng pagpapaaral, para sa libre sa mga eskwelahan, mga libreng infrastruktura, inuutang yon ng gobyerno. Ang tawag nyo sa pag-utang na yon ay deficit spending. Ang ibig sabihin ng deficit spending, yung gobyerno gagastos siya ng higit pa sa income niya. Halimbawa, dito sa Pilipinas, kung nag-a-approve sila ng budget ng 6 trillion pesos, budget para sa isang taon, kasi nga, ano yon, deficit spending nga yon. Yung 6 trillion na yon, hindi pa yon kinikita ng gobyerno. Kung kinita man, sabihin na natin any amount na less than 6 trillion o 4 trillion. 4 trillion pa lang yung kinikita ng gobyerno natin. Pero umutang na sila ng 6 trillion. So negative talaga. Pag nasa negative yung status natin, financially, negative status, nadadagdag yun sa national debt, utang yun ng bansa. Tayo mga mamayan ng gabayan noon. These glorified IOUs are to be paid back by you and I and our descendants through future taxation. Therefore, when the government issues a bond, it steals prosperity out of the future so that it can spend it today. The Treasury then holds a bond auction, and the world's largest banks show up and compete to buy. So, yun ang sinasabi. Kapag ang Treasury ay nag-issue ng bond, ang ibig sabihin nun, kukunin ng current administration yung kayamanan ng future para gastusin ngayon. Pera pa sana yun sa future eh. Doon pa sa hinaharap yun. Hindi pa para ngayon yun. Yung pera na yun, hindi yun para ngayon. Doon pa yun sa hinaharap, sa future pa yun. Sa panahon na hindi pa natin nararating. Para doon yung pera na yun. Pero dahil sa IOUs, dahil sa bond, na-advance na yun nung current administration. Kunin na yung yaman na yun, kagasusin na yan ngayon. So, ano nangyayari pag ganun? Kinuha mo yung yaman ng future, kinasus mo yun ngayon. E di yung kabataan na nawawalan, yung susunod na henerasyon na nawawalan, yung mga kabataan, ha? Yung anak mo, pamangkin mo, yun ang nawawalan. Kasi kinuha na, kinasus na ngayon. Of our national debt and make a profit on it by earning interest. You'll notice that as we move through this process, the big banks are there, taking a cut every step of the way. This isn't by chance, as you'll see shortly. Then, through a shell game called open market operations, the banks get to sell some of those bonds to the Federal Reserve at a profit. Yan, open market operation. Diyan nakikisali yung mga bangko, diyan gumigit na yung mga bangko para tutubuan nila yung bond na yon. To pay for the bonds, the Federal Reserve opens up its big old checkbook and writes bad, bogus, counterfeit checks that should bounce because they're drawn on an account that always has a zero balance. There isn't one penny in there. To quote from the Boston Federal Reserve, So, ang sinabi doon, itong mga bangko na bibilhin yung bond sa Treasury, so nasa bangko na, ngayon, ibibenta sa Federal Reserve. Bibilin nyo ng Federal Reserve sa pamamagitan ng cheque. Cheque, papel na naman.
pumirma ng cheque, galing saan? Di ba? Walang pinanggalingan yun. You or I write a check, there must be sufficient funds in our account to cover that check. But when the Federal Reserve writes a check, there is no bank deposit on which that check is drawn. When the Federal Reserve writes a check, it is creating money. The Fed then hands those checks to the banks, and at this point, currency springs into existence. The banks then take that currency and buy more bonds at the next Treasury auction. But what is a check? A check is also an IOU. When you write a check, you're making a note that says, here's my IOU for cash. All you have to do is go to the bank and pick it up. Now, it's very, very important that you understand this process, because we're going to come back later and show you the devastating effect this has on you. The Treasury issues IOUs, bonds. The banks then buy those IOUs with currency. The Federal Reserve then writes IOUs, checks, and hands them to the banks in exchange for the Treasury's IOUs, the bonds. And currency is created. So what's really happening is the Federal Reserve and the Treasury are just swapping IOUs, using the banks as middlemen. Yon, so in short, paano nabubuo yung currency natin, yung mga papel na ginagastos natin? Wala, nagpapasahan lang din sila ng papel. Nagpapasahan din ng papel. So ako, to cut it short, dito sa part na to, gusto ko na kagad sabihin na mali yun. Yung paraan nila ng paggawa ng pera ay magpasahan ng papel. Kasi nga tayo mga ordinaryong mamamayan, para makuha natin yung pera na yan, kailangan mong isakripisyo yung oras mo, yung lakas ng katawan mo, yung nalalaman ng utak mo. Yun ang mga kailangan mong gawin para makuha mo yung pera na yan. Yung pera na yan, hindi natin yan makukuha sa pamamagitan ng pagpapasa-pasa ng papel. So, yun ang dapat nating isipin doon na mali itong sistema na to. And abracadabra, presto, currency magically springs into existence. This process repeats and repeats over and over again, enriching the banks and indebting the public by raising the national debt. Originally, dati, dapat kada paper bill, kada currency, meron niyang backup na gold, merong backup na ginto. Ganon siya. Kung gaano kadami yung ginto, kung gaano kadami yung reserbang ginto, ganon din karami yung paper bill, yung currency. Pero since nga nung dahil sa Bretton Woods system, yung announcement ni Nixon nung 1970, naging malaya na sila na kahit walang reserbang ginto, pwede sila mag-produce ng maraming paper bills, pwede sila mag-produce ng maraming currency, pwede sila mag-print lang na mag-print. Either sa form ng magpiprint talaga ng perang papel or mga numbers sa computer, dadagdagan lang, ganon. Actually nga, ang katumbas nito, ang katumbas ng nangyayari na currency debasement dito sa modern times, Roman Empire, ang katumbas nun, coin clipping, tsaka revaluation. Yung coin clipping, ang nangyayari nun, yung ginto na pera, pag dumaan sila, kukurutan nila yon, kukurutan yun ng ginto. Yan, kukurutan. Tapos yung nakukurot na yon, edi pag naipon, pwede ulit nilang tunawin at gumawa ng panibagong value out of it. Debasement ang tawag doon, currency debasement. Tapos yung revaluation naman, kung halimbawa ito yung coin nun, dati yung 5 piso, pag pinairal nila yung revaluation, tatatakan lang ng 6 pesos, okay, 6 pesos na to. Kung dati 5 piso to, naging 6 pesos. Bill on the counter and redeem it for real money, a $20 gold piece. But now, this base currency that's piling up back here is really nothing but a receipt or a claim check on an IOU, that bond. So it's really nothing but a... Isa pang analogy na gusto kong ibigay pagdating sa ganyan, kung bakit mali yung mag-print ng pera. Kasi
Halimbawa, meron akong dalawang kaibigan, si A at si B. Meron kaming, bawat isa sa aming tatlo, meron kaming pabango ni Joshon Point. Meron kaming seduce ni Joshon Point, bawat isa sa aming tatlo. Mahalaga sa amin yun, yung seduce na yun. Pampabango namin yun, pampapogi namin yun eh. Ngayon, si A at B, isang araw, nagtiwala sa akin na, itago mo muna tong seduce ko. Parehas sila, si A at B. So, hawak ko yung seduce na yun. So, bilang kasunduan namin na meron silang seduce perfume sa akin, bigyan ko silang tig-isang IOU. Bigyan ko sila ng isang claim stub. Lagay natin doon. Pipirmahan ko yon. Yan. So, A, ito yung claim stub mo. B, ito yung claim stub mo. Umalis na sila. Tapos, isang araw, bumalik si A. Dalawa yung dala niyang claim stub. Pero yung isang claim stub na hawak niya, hindi yun galing kay B. Nagpa-print pala siya. Pinakopy niya sa recto. So, pagdating sa akin ni A, may dalawang claim stub, sabi niya, 8, kunin ko na rin yung yung seduce ni B. Ito, pinabigay niya sa akin. Pinaabot niya sa akin. So, binigay ko ngayon yung seduce. Nasa akin na yung dalawang claim stub. So, originally, 3 yung claim stub. 3 rin yung claim stub na hawak ko. 3 yung hawak kong claim stub. Yung dalawang seduce na kay A na. Ngayon, isang araw dumating si B. Sabi ni B, 8, kunin ko na yung kunin ko na yung seduce ko. Sabi ko, wala na sa akin. Kinuha na ni A. Ito nga yung claim stub, So, nakita nyo yung diferensya doon. Ang nangyari tuloy ngayon, yung value, yung seduce ni Joshon Point na pinagkasunduan namin, wala na pala kasi kinuha na ni A. Tapos, naiwanan kami ngayon ng claim stub. Puro papel na claim stub ang hawak namin. Sa lagay ni B, siya yung nawalan. So, kung dating meron siyang seduce, naging papel na walang silbi yung pabango niya. So, yun yung importansya nun. Yun yung masamang epekto na dumadami yung paper currency. Pero yung value, yung production ng isang bansa ay hindi naman nagmamatch doon sa dami ng paper currency. Supply of numbers. The Treasury then deposits the newly created currency into the various branches of the government. And the politicians say, hey, thanks for that. And the government does some deficit spending on public works, social programs, and war. The government employees... So yun. So dito na connected yung war. So dahil na-produce na yung perang kailangan out of pagpapalitan ng mga papel-papel, out of itong mga institusyon, nagpapasahan ng mga papel, napunta na ngayon sa politician yung pera, panahon na para gastusin yung pera. Ayan nga, nagagastos pa paggawa ng mga kalsada. At yung pinaka-importante na related sa nangyayari sa atin ngayon, gera. Yon. So, ang gusto ko sabihin pagdating dyan sa gera na yan, magigera sila, magpapalitan sila ng mga bomba, merong mga mamamatay, maraming masisira dahil sa kaguluhan. Pero yung gastos na yon, yung gastos ng gera na yon, sino bang gumastos nun? Lumalabas tayo rin. Yung mga mismong mamamayan na namamatay sa mga gera na yan, sila rin na nagbabayad nun. Through tax nga, ganyan. Yung mga contribution, tax at contribution na binibigay natin sa gobyerno natin. Sa ganung paraan, tayo nagbabayad, tapos gagastusin nila sa ganyan. And soldiers then deposit their pay in the banks. Now, this may come as a shock to you,
But when you deposit your currency with the bank, you're not actually depositing it into an account to be safely held in trust for you. Instead, you're actually loaning the bank your currency, and within certain legal limits, they can do with it pretty much anything they please. This includes gambling in the stock market and loaning it out at a profit, of course. At hindi pa tapos yun doon. So, di ba, yung perang ginamit para pampondo ng mga gera, let's say, yung mga sinusweldo ng mga sundalo, tatanggapin na ng mga sundalo yung pera, hindi pa doon natatapos yung cycle. Yung perang kinikita ng mga sundalo, ide-deposit yun. Ide-deposit at ibabalik nila sa bangko. Di ba? Yung bangko na involved sa pakikipagpalitan ng papel para mag-produce ng papel at yung papel ay ibalik sa mga manggagawa, sundalo sa manggagawa, babalik ulit sa kanila yung papel na yun. Kasi yung manggagawang sumweldo, ibabalik sa bangko. Ngayon, pag nabalik na yung pera sa bangko, meron kasi tinatawag na fractional reserve banking. So, sa simpleng salita, yung perang idineposito mo sa bangko, gagamitin ulit ng bangko yun para palubohin. Panoorin natin sa video. Now this is where the machine of currency creation really gets cranky, because this is where something called fractional reserve lending comes into play. Fractional reserve lending is exactly what it says. The banks are allowed to reserve only a fraction of your deposit and loan the rest out. What? Although reserve ratios may vary, I'm going to use a 10% reserve ratio as our example. If you deposit $100 in your account, the bank can legally take $90 of it and loan it out without telling you. The bank must hold $10 of your deposit in reserve just in case you want some. So, ang sabi doon, halimbawa magdeposito ka ng 1,000 pesos sa bangko. 1,000 pesos. Tineposito mo sa bangko. Yung bangko, legal. Walang bawal. Walang kontra ang batas. Gagamitin nila yung 900 pesos na yun nang walang sabi-sabi sa'yo. Kahit hindi nila sabihin sa'yo, allowed sila ng gobyerno na gamitin yung 900 pesos dun sa 1,000 na ipinatago mo. These reserves are called vault cash. But why does your bank account still say you have $100 if the bank has stolen $90 of it? Because the bank left IOUs it created called bank credit in its place. Now I know this sounds crazy, but here it is in black and white from the Fed. Commercial banks create checkbook money when they grant a loan simply by adding new deposit dollars in accounts on their books in exchange for a borrower's IOU. These are nothing but numbers that the banks type into their computers. And even though these bank credit IOU numbers are very different from base currency numbers, because they only exist in computers, they are still currency. So now there is $190 in existence. Now, the reason people take out loans from the banks is to buy something. They're going to buy a house or a car or something like that. So the borrower takes the $90 that the bank loaned to him from your account, and he pays the seller of the item. But then the seller deposits that currency into his account, Yun na. and his bank loans out 90% of Yan that yung pyramiding. and leaves bank credit numbers in its place. So now there's $271 in existence. This process repeats and repeats until under a 10% reserve ratio, an initial deposit of just $100 can create up to $1,000 of bank credit, all backed by $100 of vault Times 10. cash, just 10%. But as I said, reserve ratios vary wildly. On some deposits, it's 10%, on others, it's 3%, and on some forms of deposits, So yun ang nangyari doon. Doon na nangyari yung pyramiding. Yung 1,000 pesos, ginastos siya ng katumbas ng 10,000 pesos. Ganun pa ulit-ulit na paggulong. So, dun sa proseso na yon, ang ending niyan ay yung inflation na tinatawag natin. Dahil sa sobrang dami na nung paper currency,
pero yung productivity ay hindi naman match doon sa dami ng paper currency, tumataas, lumulobo yung presyo ng mga bilihin. Bumababa yung purchasing power nung pera natin. Yung pinagtrabahuhan mo ng halagang 30,000 pesos, dati, maraming nabibili. Ngayon, yung trabahong 30,000 pesos, konti na lang ang nabibili. Kaya ang hirap, kaya ang bigat. So, paano naman pumapasok yung pananamantala dun sa part na yon, di ba? Paano ka napagsasamantalahan dun sa part na yon? Kasi nangyayari dun, so bumababa yung purchasing power, pero yung value ng commodity tumataas. Commodity, yung mga oil, bigas, ginto, yan, kasama na yan. Yan yung mga commodity tumataas. Kung yung perang panggastos natin ay bumababa yung value, yung mga commodity naman, which is yung mga bilihin, tumataas yung value. So, nalulugi yung mga consumer, tayo mga ordinaryong mamamayan, tayo yung mga consumer, nalulugi tayo. Pero yung mga nagbibenta, yung mga mayaman at malalaking negosyo na nagbibenta nito mga commodity na to, sila ang tumutubo. Sila ang nakikinabang dun sa paghihirap ng ordinaryong mamamayan. Kaya masama ang inflation. Requirements are zero. The result is that the expansion of the currency supply by the banks is far greater than even this example would lead you to believe. So once again, when currency is deposited in the banks get to lend it out, and then it gets redeposited and relent, redeposited and relent, redeposited and relent over and over again, creating bank credit all the way. This is where the vast majority of our currency supply comes from. In fact, 92 to 96% of all currency in existence is created not by the government, but here in the banking system. Boom. Now, massive amounts of currency spewing into society may at first sound like a fun idea. That is, until you remember one of the most important hidden secrets of money from episode 1. So, ayun, halimbawa, magtuturo lang tayo ng direkta. Involve ang gobyerno. Pero mainly, yun yung banking system. Yung mga bangko may kagagawan nun. Yung gobyerno lang ang nag-aalaw sa kanila na gawin yun. Pero kung sino ang mismong may sala, yung mga bangko, mga banking system. Ayun. Marami lang hindi nakikita na at nakarealize na merong mali doon. Walang mali kasi inaalaw ng gobyerno eh. Bakit nga naman mali? Pero yun na yun. It is what it is. Nagkakaroon ng gera dahil ang motivation ay pera. Gera nagtutugma sa pera. Alright.